Bahagya pang humina ang bagyong Inday pero nananatili pa rin ang banta nito lalo't pinalalakas ng bagyo ang epekto ng habagat. Ang update sa mga yan alamin natin kay Pag-asa Weather Specialist Dan Villamin. Magandang hapon, Angelique, at sa ating mga takasabay-bay sa PTV4. Huli na matan yung sentro ni Bagyong Inday kaninang alas 10 ng umaga. Sila ay 865 km silangan ng Northern Luzon. Nakitaglay ang lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 165 km per hour at pagbugso na umaabot ng 205 km per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito pahilagang kanluran sa bilis sa 15 km per hour. As of 11 a.m. ay nakatasa tayong tropical cyclone wind signal number 2 dito sa Batanes. Samantala, signal number 1 naman sa Cagayan, Bubuyan Islands, Isabela, northeastern portion ng Quirino, Apayao, northern portion ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ifugao, Ilocos Norte, northern portion ng Aurora at itong northern and central portions ng Catanduanes. Kaya sa mga lugar na ito, maghanda po tayo sa mga posibleng malalakas na bugso ng hangin na dulot ng papalapit na bagyong Inday. Hindi man naglandfall itong bagyo sa ating area, makakaranas pa rin tayo ng mga pagbugso ng hangin as well as yung mga pag-ulan na dala naman ng habagat sa malaking bahagi ng ating bansa sa mga susunod na araw. For the next 24 hours, asahan natin yung mga pag-ulan sa kanlurang bahagi ng Visayas at Mindanao. Asahan po natin na over the weekend, western section na ng ating bansa makakaranas ng mga kaulapan at mga tuloy-tuloy at mga malalakas na pag-ulan. Kaya maging handa po tayo, maging alerto sa mga banta ng pagbaha at pagbuko ng lupa, lalong-lalo na kung tuloy-tuloy itong mga pag-ulan na ating mararanasan. Sa kalagayan naman nating karagatan sa kasalukuyan, may nakataas tayong gale warning dito sa eastern seaboard or northern and eastern seaboard ng Luzon at Visayas. Kaya sa ating mga kababayang mangingisda at may mga maliliit sa sakyang pandagat over this area, huwag po na tayong pumalaot dahil makaranas tayo ng maalong karagatan na dulot ng bagyong Inday. In terms naman ng heavy rainfall na dulot ng ating southwest monsoon na habagat na kasalukuyang hinahatak ditong si Bagyong Inday, asahan natin for the next 24 hours, posibleng umabot ng 50 to 100 millimeters na mga pag-ulan ang ating ina-expect dito sa area ng Occidental Mindoro, Antique, Negros Occidental, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Starting tomorrow, mas mararami pa yung mga area sa mga karanas ng mga pag-ulan. Lalakas pa yung mga pag-ulan sa Occidental Mindoro at Antique na posibleng umabot ng up to 200 millimeters na mga pag-ulan. Marami na rin area sa mga karanas sa mga pag-ulan na dala ng habagat, 50 to 100 millimeters sa pag-ulan ang mararanasan. Dito sa Batanes, direktang epekto yan ni Bagyong Inday. Samantala dahil naman sa epekto ng habagat, asahan natin yung mga pag-ulan na ito sa Zambales, Bataan, Cavite, Batangas, Palawan, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros Island Region, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Unti-unti na mababawasan yung mga pag-ulan na dala ng habagat sa Mindanao pagsapit ng Sabado, pero makakaranas pa rin tayo ng mga malalakas sa pag-ulan sa area ng Luzon. Posibleng maglaro mula 100 to 200 mm sa pag-ulan sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Samantala, 50 to 100 mm sa pag-ulan ang mararanasan sa La Union, Pangasinan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Oriental Mindoro, Palawan, Romblon, Aklan at Antique. Kaya sa mga nabanggit na lugar, especially itong mga areas na posibleng makaranas up to 200 millimeters na rainfall, maganda po tayo at maging alerto sa mga banta ng mga biglaang pagbaha at pagbuho ng lupa, especially kung nasa low-lying areas tayo o yung mga susceptible areas. Kung malapit po tayo sa mga ilog at dalampasigan, posible po yung pag-apaw ng mga bodies of water na ito. Kaya maghanda po tayo sa mga hazard sa dulot ng mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat sa mga susunod na araw. Para naman sa update ng ating mga dams,
Yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil Ugat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Dan Villamil.